So, let's prepare our notes, our Bibles, and syempre, prepare natin yung sarili natin for today's lesson. So, today's lesson is titled, let's take note, sa Tagalog, ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. God is never late. So, for our key verse, let's open our Bibles to Psalms 13, mga awit 13. Psalms 13. So, I will be reading in Tagalog. 1 to 6 po tayo. Psalms 13. Hanggang kailan, O Panginoon, iyong kalilimutan ako magpakailanman? Hanggang kailan ikukupli mo ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa na may kalumbayan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan mapagkakaitan ang magpapakataan ng aking kaaway sa akin? Iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoon kong Diyos. Liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matulog ng tulog ng kamatayan. Baka sabihin ng aking kaaway, ako'y nanaig laban sa kanya. Baka ang aking mga kaaway ay mga galak pagka ako'y nakilos. Ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandahang loob, magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat ginawan niya ako ng sagana. Titingnan natin yung verse na to ano siya, very real siya na prayer to the Lord. So, i-break down natin yung prayer ni David sa Panginoon. Unang-una, let's highlight, balik tayo sa verse 1. Let's highlight the words, hanggang kailan, O Panginoon. So, let's be, para sa akin itong itong prayer ni David to the Lord. Kasi ang context nito, ito yung time na tinidor siya ng anak niya. Tinidor siya ni Absalom. So, mabigat yung puso ni David during his prayer. And this is a very real prayer. Bakit ko nasabing very real siya? Pag nag-pray minsan ng ang parang hindi authentic yung prayer kasi direct ko agad na tama naman na all about goodness, all about praise, ganyan. Pero alam mong ang prayer ng isang tao ay malapit sa Diyos. Kapag alam mong malapit yung relasyon niya sa Diyos, kapag nakakapag-open niya ng bigat ng loob. Hindi ka naman bawa sa loob ng bahay, nagpaplastikan ba tayo na tanungin ka ng asawa mo, maganda araw mo, tapos di maganda araw mo, sabihin mo, oh, yung ganda-ganda. Ganda-ganda. Walang nangyaring masama. Tao tayo Even in our relationship sa Diyos, may mga times tayo nag-question, Lord, bakit ito nangyayari? At hindi naman minamasama ng Diyos na may mga ganun tayong feelings. Even the greatest of people, David is a king of his people, may ganyan siyang questions. Hanggang kailan ng Panginoon? May mga doubt siya na yung kaaway ko, tinitingnan ako ng masama. May mga doubt siya na baka yung kaaway ko mag-triumph over sa akin. Pero what is good about this prayer, in-acknowledge ni David yung kahinaan niya, in-acknowledge niya yung doubts niya. Hindi masama yan na ikabay mo sa Diyos Kasi gusto nga ng Diyos na mas malapit yung relasyon mo. Nakikita ng Diyos na you're being sincere sa akin. Minsan yung prayer natin masyadong templated masyadong pattern. Hindi na siya nagiging conversational. Hindi na siya nagiging a level between magkaibigan. Diba, magkaibigan pag nag-usap yan, kahit naman hindi yan walang nakalagay na notes maabot nga ng oras o buong maghapon. Minsan nga buong araw nagkwentuhan. Kasi ganun kalalim yung pag-unawa nyo sa isa't isa. Ganun kalalim yung pagiging komportable nyo na i-share lahat ng nangyayari sa buhay mo. At ganun yung gusto ng Diyos na relasyon natin sa Kanya. So, let's be in deep prayer, in deep connection sa Diyos, that we are able to share everything, lalo na yung confession natin, ng guilt natin, ng sins natin. I-reach natin yung level ng prayer, ng connection sa Diyos na gano'n. Pero ito ang maganda kay David. Despite
recognizing his weaknesses, his shortcomings. Sa 6. Ay, sa 5, sorry, sa 5. Despite his weaknesses, ano sabi niya? Ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandahang loob. At dyan yung recognition na, Lord, I have doubts. I have fears. Lord, di ko lang gagawin. Pero despite it all, hindi ko man maunawaan. Ganito dapat yung prayer natin. Hindi ko maunawaan. I am having doubts. Pero Lord, I trust in you. Ayun yung pagtitiwala na hinihingi sa atin ng Diyos. Kasi God is the God of promises. Lagi natin pong pangahawakan yan. Yes, may mga hindi tayo maintindihan na situation sa buhay natin. Hindi natin maintindihan, ano ba itong promises ni Lord? Ano ba itong mas madaling ano ba itong will ni Lord? Confused tayo madalas dyan eh. Ano ba yung gusto ng Diyos para sa buhay ko? At minsan, hindi sinasagot ng Diyos. Ba't hindi sinasagot? Minsan, kalooban lang natin, pero hindi niya kalooban. Minsan, akala natin hindi sinasagot, pero hindi pa pala sinasagot. Tapos, sumasama yung loob natin because we don't have the patience to wait for the answer. Ano pa ba? Bakit na discourage tayo? Minsan, andyan na yung tugon, hindi pa rin natin pinapansin. Parang ganito lang po yan May mga circumstances sa buhay natin na nagdadasal tayo, Panginoon, nagugutom ako. Nasa isla ka. Kunwari nasa isla ka. Mag-isa ka na sa isla. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, nagugutom ako. Ina-expect mo may lilitaw na plato na may pagkain. Binigay sa ng Diyos pamingwit. Umangal ka. Lord, bakit dyan gusto ko pagkain? But binigyan ka ng Diyos ng ganun, nirefuse mo, yun pala, you're being given a lesson. Manghuli ka ng isda. Gawan mo ng paraan na may makain ka. Kasi tandaan natin, ang Diyos natin is not a spoon-feeding God. Ang Diyos natin, a God who teaches us to be better, to improve, to move past ourselves, and to be able to extend our abilities for His service. So, kung tayo nasa comfort zone natin lagi, mangyayari ba yun? Posible ba mangyari yun kung lahat na lang bigay sa atin ng Diyos? Even sa relasyon sa pagitan ng anak at isang magulang, alam naman natin ang mangyayari sa isang bata kung kunting iyak lang, bili mo laruan. Kunting lupasay lang dyan, pakilinin mo ng anong gusto kainin. No. Sometimes the Lord has to say no, the parent has to say no, sometimes the parent has to assert control na hindi pwede yan, hindi yan para sa'yo. Sometimes, yung hinihingi ng anak natin, iba yung binibigay natin kasi mas alam natin yung pangangailangan ng anak natin. Ganun din po sa Panginoon. At madalas ako, experience ko to, kalamama, may mga binibigay sila na situation, may mga binibigay sila na payo na, bakit yan? Ganun din sa Diyos may mga ganito, bakit yan? Hindi ko mainawaan yung yung gusto mo para sa akin. Tingnan natin yung ginamit na words ng mga Hudyo to capture the essence of God. So sabi ko nga kanina, God is the God of promises. Dito sa original na salin, sa 3. Sa verse 3. Ayan. Tingnan po natin yung line na, O Panginoon kong Diyos. Yung sa original po na salin yan, yung Panginoon is translated to Yahweh or Jehovah, yung Diyos Elohim. Yung pagkilala ni David sa Diyos, na dapat pagkilala din natin, ang Diyos ay si Jehovah. Ang Diyos ay si Yahweh. Ano bang kinakapture ng word na Yahweh, Jehovah? Tatlo kasi yung isa sa mga key na words to describe God na ginamit sa Bible. Though madami to. Pero tingnan natin yung mga 3 na usually na Una, Adonai. Adonai means the essence of the mind of God.
yung kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, Elohim, the nature of God as the Godhead, the one above all. Pero ito yung ginamit na word ni God as Yahweh, as Jehovah, which is God revealed. Paano nare-reveal ang Diyos? God is revealed through His promises. God is revealed to the blessings na tatamasa natin. God is revealed through the blessings na spiritual. Encounters natin sa Diyos. So yung prayer ni David, he recognizes na, Lord, I don't know what is happening now, but you are the God of promises. You are the God that reveals yourself to me. You are the God that reveals yourself to us. At anuman ang mangyari, alam namin na ikaw ay may gagawin para sa buhay namin. Ay dapat yung content ng prayer natin. Huwag naman, balance yan eh. Balance yan. Huwag naman, okay lang na mo yung mga, pinagdadaanan mo sa Diyos. Pero, hold on to the faith that the Lord our God is the God of promises. Kasi kung panay-akal ka lang, panay-akal lang tayo, panay pasakit lang yung ginagano natin, wala, madidiscourage po tayo. We will lose faith. We will lose faith. So hold on to God as the God of promises. So, sa ganito natin ng mga pinagdadaanan, kasi ang buhay talaga, kahit pag mananampalataya, I think nga, kapag mananampalataya ka, mas madaming mas madaming ups and downs. Kasi mas na-recognize mo yung mga kasamahan sa mundo eh. Mas nagiging komplikado yung mundo kasi madami tayong kailangan sundin, madami tayong kailangan gawin. Mas madami tayong pinangahawakan kasi sa labas ng mundo problema mo, iinom mo lang yan. Problema mo, daan mo sa bisyo. Tayo, we have that struggle na hindi ko pwede gawin yan. Hindi ganun kadali yung kailangan ng taaking daan. Hindi ko pwede mag-shortcut, hindi ko pwede gumawa ng illegal. Kasi meron na akong Diyos na ang Diyos gusto mangyari sa buhay ko ay ano yung tama. At ang tama ay mahirap gawin. Ngayon, sa pagbalansin niyan, mahirap yan. Yung pagbalansin ng ups and downs in life. Kasi hindi mo maiwasan may disappointment. So, through disappointment, at all times ba strong tayo? At all times ba masabi mo yung faith mo ganun katatag? Di ba hindi? Mahirap siya. So, madali sabihin na hold on to God as the God of promises. Yeah, kailangan mo itatakyo sa puso mo, pero madami ka pang kailangan gawin. Mayroon tayong mga set of principles na kailangan tatak on how we define blessing, on how we define the will of God, para hindi tayo madiskarel. Unang-una na yan, yung panghawakan natin na ang Diyos nga ay Diyos ng pangako. Pangalawa, there are fallacies, mga confusion na kailangan nating bigyang tugon. Kailangan natin aralin. Unang-una is the word blessing. May misconception yung word na blessing na yan eh. Na kailangan maging maingat po ang bawat isa sa atin. We think of blessing as the ultimate manifestation of God's will. Naniniwala po ba kayo na blessing ang numero 1 na manifestasyon ng gusto ng Diyos para sa buhay natin? Ako po hindi. Bakit? Madami sa sanlibutan may blessing. Madaming mga masamang tao mayaman. So kung ayun ang manifestasyon ng gusto ng Diyos, bakit ganun? Di ba? Oh, tama po, Sister Eva. Di ba? Nakabigat sa loob eh. Ako, madami ko pinagdadaanan na ganyan. Even recently na, Lord, bakit yung mga balasubas, yung mga may atraso sa akin, sila pa yung okay. Pero kung yun yung pangahawakan mo, yun yung definition mo ng will ng Diyos, madidiskarel ka talaga eh. Mawawalan ka talaga ng pananampalataya. Ano ngayon yung will ni Lord? Ano yung will ni Lord? Minsan iniisip natin yung will, bawa sa trabaho. Lord, yung will mo sa akin yung may pinakamalaking sahod. Pero hindi nga material yung ng Diyos eh. Ano yung will ng Panginoon?
Ano tingin natin? Sa mga tatay, si, si Badar mo. Ano po sa tingin niyo yung ano po sa tingin niyo talaga yung manifestasyon, yung numero uno na makikita natin sa buhay natin, yung kagustuhan ng Diyos? Yung sa ating mga kapatid, yung kagustuhan ng Diyos, yung tayo sumunod sa Kanyang utos. Isa pamuhay natin, gawin natin yung gusto ng Panginoon para sa atin, para tayo maligtas. Amen. Tama po. Nakuha po ni Brother mo yung sagot. The ultimate manifestation of God's will is righteousness. Kahit sabihin mo yung mapupunta sa iyong trabaho ay mas maliit yung sweldo, mas kunti yung material blessing, pero yung trabaho na yun, nakikita yung kabutihang loob mo, nakikita na ikaw ay isang Kristiyano, napapractice mo yung doctrine ng holiness, you are able to show to the world. Di ba nga yung message na una ng February, you are able to show the world the light of God being reflected through you. So that is the will of God. Righteousness. Pangalawa, na kailangan natin i-take note. God's will is not linear. Hindi yan isang straight line na na Lord, dumating yung pangarap mo dito, yung pangako mo dito, through points A, B, C, D, lahat ng pangako mo very strong. Lahat ng blessing mo pare-parehas. Ayun yung mistake natin. Kasi minsan, hindi pala minsan, madalas. Madalas, at one point of our life, makakatanggap tayo ng blessing, tapos yung blessing na yon mawawala. Magdadaan tayo sa paghihirap, sa tribulation. Big natin, Lord, nasan ka? Bakit mo binawi? Ganun yung mga natin. Pero, hindi ganon eh. Hindi ganon. Minsan ang Diyos, kailangan ka idaan to trials, to tribulation. Even nga yung one of our sharings during the devotion ng music team, ang tingin natin sa isang pastol binibaby yung tupa. Kain ka dyan, ito tubig okay lang yung yung tabas mo. Hindi. Yung biblical na shepherd, madaming ginagawa yan sa tupa na parang harsh. Isipin mo yung buhat sa tupa, tatali sa paa, tapos bubuhatin ng ganun. Di ba, yung gentle ba yun? May mga times yan na, yung mga tupa, hila-hila sila sa batuhan, hila-hila yan sa magabok na daan. Yung pastures sa geography ng Israel, hindi yan sobrang sagana na damuhan. Madaming mga areas yan na mabato, madaming mga areas dyan na mga bundok, may mga daanan dyan na madaming mga mabangis na hayop. Pero, ang Diyos hinahayaan yung tupa na dumaan doon. Given, ang tupa ligtas, given na susunod siya doon, magtitiwala siya doon sa pastol. Ngayon kang yung tupa aangal, kumain ka na nga ng masagana dito, tapos papalakarin ito na naman, bato na naman, balik ako doon, iwan kita dyan, iwan kay pastol ko dyan. Lapa ka. Kasi ini-expect mo yung blessing, dyan lagi, maya't maya, bigay sa atin lahat. But that's not how it is. Blessings and the will of the Lord is not linear. Madaming mga ups and downs yan, madaming mga curves sa buhay natin. Pangalawa, ito, maging maingat po tayo. Tinitingnan natin ang blessing as ng will ng Lord, will ni Lord, as only one. And minsan, dahil bakit isa lang yung tinitingnan natin na tingin natin will ni Lord sa buhay natin, kasi yun yung gusto natin mangyari. Paano yung mga example nito? Nawa-confuse tayo, sabihin natin na gusto ko na maging engineer. Tapos hindi nangyari yun. Na ngayon mapapakusya ka, Lord. Hindi nangyari yun. Yung will mo sa akin. Parang ng mga unang stage ng ko, ang galing ko sa ganito, ganyan, biniyayaan mo ko ng ganitong mga kakayanan, mga talento, pero hindi nangyari to. Ano yung will mo sa akin? Wala na akong ma-explore na iba kasi ito lang yung mga parang nabigay mo sa akin na pagpapala. Pero tingnan po natin, ang Diyos hindi nagbibigay ng isang option lang.
Di ba sabi nga natin, hindi yung mismong blessing, but the righteousness na nakalapat sa mga options natin, ay yun yung will ng Diyos. So the Lord our God provides actually a multitude of options. Ngayon, pipili ka na lang dun sa mga options na yon. Ano dito yung pinaka-righteous? Ano dito yung makakalakad ako na magamit ako ng Panginoon, makikita ako bilang isang Kristiyano? Kasi, ito we were created a little lower than the angels, but what makes us different, we were given free will. Ngayon, kung ang pangahawakan mo, Lord, isa lang yung option mo sa akin, wala kang free will. Tanongin ka ng Diyos, di ba, binigyan kita ng pagkakataon mo yung malaya, ba't tinatanong mo sa akin, bakit inaasa mo lahat sa akin? Bakit isa lang yung parang tinatanong mo sa akin na parang dinidikta ko lahat sa'yo? Eh, binibigyan nga kita ng kalayaan na magawa ang magawa yung nais mo. Ang ang restriction lang sa'yo, gawin mo yung nais mo, pero tingnan mo kung babalanse yan sa nais ko. So, minsan, nabibigo tayo kasi nakatingin lang tayo sa isang direksyon. Yung direksyon na yun, gusto natin, pero di natin nakita, meron palang other options na mas maganda na nakaprepare. Meron palang alternative options na mas lalago ka doon. At kung ikukulong natin yung sarili natin sa isang direksyon na yun, we will not be able to grow. Ika-question natin lalo yung Diyos. Ika-question natin siya sa bagay na tayo naman yung may kasalanan. Tayo naman yung nagkukulong sa sarili natin doon sa lugar na yun, sa sitwasyon na yun. Ngayon, ito, often nami-misquote itong mga passages sa Jeremiah. Kasi tinitingnan ng mga, usually, ng mga Kristiyano as predestined, na may destiny, na mayroon talagang lahat. Ito yung plano ng Diyos ay steps 1, 2, 3, 4, 5. Pero talaga ang plano talaga ng Diyos is step 1, meron kang plan B, A, B, C, D, E, F, G. Step 2, bibigyan kita ng another plan A, B, C, D, E, F, G. It's complex, hindi yung ganun kadali na, Lord, nandito ako yun, nagkamali ako, yung susunod, bahala na yung OA na bahala na si Lord, tapos hindi mo na sinusubukan na bigyan ng control. May mga, ayaw nila mag-isip May mga tao na ayaw nila mag-isip, hindi na masyadong tinitingnan yung cause and effect, yung consequences ng action, kasi in-exaggerate yung linya na bahala na si Lord. Tapos hindi nila alam na ginagamit nila yung linya na yon, pero yung daan nila, balikwas. Pero ang ng Diyos, hindi siya predestined Nami-misquote yung Jeremiah, bakit? Yung passage sa Jeremiah na I have known you from your mother's womb. May mga kilala ako outside our church to. May mga kilala ako outside our church na kaya pala ako dumaan sa pag-a-addict kasi ayun yung nais ng Diyos para matuto ko sa buhay mo. Kaya pala ako nalubog sa utang kasi may tinuturo sa akin na leksyon yung Diyos. May tinuturo siya yung leksyon pero kasalanan mo yan. Kaya pala ako nahuli ng pulis nung time na yun kasi gusto ng Diyos na tumibay ako. Talaga ba? Matigas lang talaga yung ulo mo. Kasi yung yun, kay Jeremiah yun Kay Jeremiah yun. Kasi from the moment na kinonseive si Jeremiah, merong specific na plano yung Diyos kasi gagamitin siya for the destiny of Israel. Pero karamihan sa atin, hindi naman ganun na determine na lahat ng mangyayari sa buhay mo. Ang Diyos merong will sa'yo, pero yung sabi nga kanina sa points ng lesson natin, hindi linear yung will ng Diyos. Yung mga tao lang sa Bible na merong specific na destiny, kasi sila yung ginagamit to make the prophecies become real, to be achieved. Pero lahat ba tayo part ng pagkakabuo ng mga prophecy na sobrang specific? Hindi naman po Ang usually ang tao, yung will ni Lord, madaming terms, madaming options to be explored.
At kung ikukulong, again, kung ikukulong natin yung sarili natin na bawat sitwasyon na lang, will to ni Lord. Minsan nga, yun yung mga example ko sa mga kalala ko, minsan yung katigasan ng ulo natin, inaangkala natin sa will ni Lord. Minsan yung consequences ng actions natin, sinusumbat natin sa Diyos na bakit ganito ginagawa mo sa akin? Kasalanan mo naman yan. Kina-question natin yung Diyos sa mga decisions natin sa buhay na meron naman tayong eldat na sanabihin na huwag mo gawin yan. Meron naman mga tao na ginagamit ng Diyos yung salita niya na huwag ka makulit, pero ginawa mo pa rin. Tapos kapag dumating yung times na na-encounter mo yung consequences, susihin mo, Lord, nasan ka? So we have to be critical sa sarili natin. We have to look at the consequences of our actions. Diba, huwag nga daw natin gamitin ang ngalan ng Diyos in vain. And it is vain kapag sinisisi natin ang Diyos, tinuturo natin ang ating mga kamay sa Kanya, in essence, sa mga bagay na binigyan naman tayo ng pagkakataon na magkaroon ng control sa sitwasyon na yun, maging maayos, pero nagkamali pa rin tayo. We have to be responsible enough to admit our mistakes. And instead of, Lord, nasaan ka? Ayun nga yung ano natin. Ayun yung verse, yung message natin ngayon. Ibig sabihin natin, Lord, nasaan ka? Lord, bakit huli ka? Ibig na ganun, we have to be responsible enough na, Lord, I have made a mistake. Ayaw, kanina, baka ang harsh na mga punto kanina na, pagkakamali mo yan eh. Mistakes mo yan. Pero, it's harsh. Oo, masakit na nagkamali tayo. Masakit na tinutumbok na tayo, matigas ang ulo. Masakit na natutumbok na tayo ay makulit, pasaway. Pero, despite that, itong titignan natin na maganda dyan. Yes, pasaway tayo. Yes, makulit tayo. But the Lord our God is merciful. The Lord our God is a God of love. Na, di ba, between sa atin, si mama madalas naiinis sa akin yan eh, papatigas yung ulo ko eh. Matigas ulo namin ni ate. Pero, between tao to tao, usually pag nakakarinig tayo ng mga ganyang kwento, katulad ng mga kinakwento ko kanina, nakakainis, di ba? Nakakainis yung mga ganun na kasalanan naman na nga, nagsisisihin mo pa ibang tao. Pero, ang Diyos ay Diyos ng awat habag. We just have to be humble na, Lord, yes, nagkamali ako. Lord, matigas ang ulo ko. Lord, I have shortcomings, I have lapses. At ito yung titingnan natin. Ano sabi ni David? Sa 3. Ayan. Ano sabi ni David? Yung bulayin at sagutin mo ako. Let us establish a connection with the Lord. Na una, sabi ko nga kanina, we have to be comfortable enough. We have to have a deep connection, so deep that we are able to share, convey sa Diyos yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Tapos pangalawa, ano yung sabi sa key point natin? Pangalawa, we have to be humble enough to admit to our mistakes. Na matigas ang ulo natin, tayo nagkakamali. Ano yung pangatlo? Na kailangan na goal natin in establishing a connection with God. Ano yung pangatlo? Na kailangan natin to grow and be able to acknowledge that God is never late, that God is a God of promise. Ano yung pangatlo? We should have a connection deep enough to understand that God answers. Ako, admittedly, doon pa ako sa stage ng pagiging Kristiyano na lacking pa in terms of maturity. Pero ang goal po natin is to have a connection with the Lord na yung will ng Diyos ay apparent. Kaya nga sabi dito ni David, bulayin at sugutin mo ako. Kasi confident siya na yung Diyos ay magbibigay ng tiyak na sagot. Either through direct message ng Diyos na ito talaga yung nais ko mapangyari sa bayan mo, sa'yo, at para sa buhay mo.
sa sambayanan mo, or pagiging klaro ng pagkakatagpi-tagpi ng mga bagay sa buhay mo na nakikita talaga natin na, okay, ito yung fulfillment ng righteousness na gusto ng Diyos para sa akin. Let's have that connection with the Lord at alam natin na malalim yung yung connection natin sa Kanya. Kapag wala na yung confusion, ano ba talaga yung will ngayon? Kasi kung malalim yan, hindi tayo mag-confuse. Magbibigay ng katugunan yung Diyos. Kaya isama natin sa prayer natin, gawin natin goal sa prayer natin na after our prayer, we have an answer. Hingiin natin yan sa Diyos. Ano yung kalooban mo para sa buhay ko? Ano yung kailangan kong gawin? Kasi ang Diyos magbibigay ng kasagutan sa atin. Di tayo bibigyan niya ng confusion. The Lord our God is not a God of confusion. Ang Diyos hindi yan magulo. Hindi magulo. Ang Diyos nagbibigay ng katiyakan sa buhay natin. And if we are not able to achieve that, sabihin may kulang. May kulang pa tayong ginagawa. Kulang pa yung connection natin na i-establish. Kulang pa in terms of prayer, in terms of fasting, in terms of serving the Lord. So, it means that we have to grow. Gusto natin pagpalain tayo pero ayaw natin maglingkod. Gusto natin magkaroon ng katiyakan yung buhay natin pero ayaw natin mag-prayer and fasting. Hindi po as Christians gusto natin ng will ng Lord. Hindi po posible yun kung hindi natin papalalimin yung natin, yung prayer natin, yung connection natin sa Diyos. Hindi po posible yun. So ask God to reveal Himself and He shall. A last key point for today is connected dun sa isa sa mga anak ni David. Anak ni David, si Solomon. We should ask the Lord for wisdom. For wisdom. Ano ba talaga yung pinaka-essence ng wisdom? Kasi iba-iba yung iba-iba yung definition niyan. Iba-iba yung pag-unawa natin diyan, interpretasyon niyan. Pero, yung Hebrew-Aramaic kasi na equivalent ng word na wisdom, it's very simple. Akala nila, yung hinihingi ni Solomon sa Diyos, binigyan siya ng Diyos ng sobrang talino, naging genius, na alam niya na lahat ng sikreto sa mundo. Pero hindi yun. Yung wisdom doon na hiningi niya, paano siya, ano yung etymological root niya? Ano yung pag piniyesa mo yung salita na yon, ano talaga yung meaning ng wisdom na hiningi ni Solomon? Apparently, yung wisdom na yon is the ability to discern good and evil. Ayun yung hingiin natin na wisdom sa Diyos. Very simple, di ba? Pero at all times ba, sa lahat ng mga desisyon natin, nagagawa natin na mabalanse yung good at evil? Hindi po. Maging honest po tayo. Hindi. Madalas nga, nagkakamali tayo. Napupunta tayo dun sa masama na direksyon. Bakit? Sabihin natin, bakit ayun lang pala hiningi ni Solomon? Bakit siya naging matagumpay na hari? Bakit siya naging blessed? Bakit naging blessed yung nation niya? Sa politika po kasi, napaka-critical niyan eh. Sa larangan ng politika, madami diyang mga manloloko, madami diyang plastic, madami diyang mga korap na hindi mo alam ano yung tunay na intensyon ng mga yan. Now, Solomon, and during his reign, was able to triumph kasi kilatis niya sino yung mga tamang koneksyon. Because he had the wisdom from God to discern good and evil. Kilatis niya yung mga political decision na good. Kaya siya pinagpala ng Diyos. Kaya ganun din sa ating buhay. Let us ask God for the ability to discern good and evil para hindi tayo ma-disappoint sa buhay. Kasi madalas, ang sagot nasa gawa natin. Kaso, hindi natin nababalanse. Ano yung tama, ano yung mali. Hindi lahat, di ba nga kanina yung analogy natin, hindi lahat papatak ng Diyos sa iyo. Ikaw yung gagawa ng pagkilos. At sa pagkilos na yan, kailangan mo hingiin ang wisdom na nagmumula sa ating Diyos. Ngayon,
This is a point to be wary of. Not at all times of our life, andiyan dyan yung wisdom ng Diyos. Not at all times of our life, andiyan dyan yung Holy Spirit to guide us. Ayun yung mga times that we are at our lowest. Ayun yung mga times na dinideny natin ang sarili natin to have a connection with God. And ayun yung mga times na dapat maging maingat tayo. Bakit? Tingnan natin si Solomon. Balikan natin si Solomon. Was he a wise king? Yes. Was the nation blessed during his time? Yes. Was he the perfect moral example? No. No. Because not at all points of his life, lalo na sa pag-aasawa niya, ay na-practice niya yung wisdom. Kasi at the end of the day, yes, you have the blessing of the Lord. Yes, you have the Holy Spirit. At the end of the day, andiyan dyan ang kaaway na kailangan maging maingat tayo. Andiyan dyan ang kahinaan ng laman natin na kailangan maging maingat tayo. Kung magiging kampante ka lang, hindi ka naka-ready na makipaglaban, hindi ka ready sa tunggalian between spiritual forces, hindi ka ready na sa tunggalian ng laban sa laman, magiging complacent ka, you're not ready, kahit gaano ka pagkamature, si Solomon, gaya na sa Diyos yung wisdom niya, nagkamali pa rin. Oh. So let's not be complacent. Huwag tayo maging kampante. We should always be ready. And how we will be ready? One, hold on to the belief that God is the God of promises. Pangalawa, prepare ourselves by establishing a connection with the Lord. At pangatlo, paano natin establish yung connection na yun? Very simple, paulit-ulit, prayer and fasting, fellowship, reading of the Word of God, and service, and providing what we can para sa Diyos. And by holding on to those things, we are practicing the will of God. And we are able to see that God is never late. God is the God of promises. At sa anumang punto ng buhay, God reveals Himself. Sa Diyos lang po papuri at nawa po ay mabigit natin ang mga salita nito sa buhay natin. To end po, I would like to ask Brother Albert to close ang ating Sunday School.